Magandang araw po. I'm Dr. Cecil Clemente Ocampo, isang dermatologist sa Capital Medical Center at Asian Hospital and Medical Center. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang irritant contact dermatitis sa isang lecture entitled May Contact Dermatitis si Connie. Ang Balat Basics ni Dr. Derma is a series of skin health lectures which aims to educate and inform lay people, health workers, and doctors regarding common skin diseases through a fun and engaging storytelling platform. So sit back, relax, and enjoy. May contact dermatitis si Connie. Dear Dr. Derma, ako si Connie at nagkaroon ako ng irritation sa aking kamay. Nagsimula ito nung naglinis ako ng bahay namin at gumamit ako ng bleach sa paglinis ng banyo. Namaga at namula ang kamay ko pagtapos nito at naging mahapdi. Pagkatapos ng ilang araw ay natuyo na ito. Nagkaroon ng kaliskis at kumakati. Nagkaroon din ng maliliit na sugat kung saan nagbitak ang balat. Naaalala ko noong pandemic ay nangyari na rin sa akin ito. Natuyo ang kamay ko dahil sa madalas na paghugas at paggamit ng alcohol. Paano ba ito gagaling, Doktora Derma? Huwag kang mag-alala, Connie. May lunas ako sa iyong problema. Pero bago natin gamutin, ano ba ang irritant contact dermatitis? Ang ICD ay isang klase ng contact dermatitis na karaniwang nakukuha sa exposure sa mga chemicals or substances tulad ng harsh soaps or detergents, bleach, sabong panglaba, dishwashing soaps or disinfectants tulad ng alcohol. Kapag na-expose ang balat sa mga substances na ito, ay nagkakaroon ng skin damage. Ang damage sa balat ay depende sa mga factors tulad ng dami at tapang ng substance o chemicals, tagal at dalas ng exposure dito, at kondisyon ng balat. May mga taong mas madalas ang exposure sa irritating substances o chemicals dahil sa kanilang trabaho, activities o hobbies. Mas madalas makita ang ICD sa mga taong ito. Ang irritant contact dermatitis kay karaniwang nagsisimula sa pamumula, pamamaga, o maliliit na blisters kapag na-expose ang kahit anong parte ng katawan sa irritating substances. Ito ay makati at maaaring magtubig o magkanana. Ito rin ay karaniwang mahapdi o masakit. Maaari din itong matuyo, magbalat at magbitak pagkatapos ng ilang araw. Kahit sinong tao ay maaaring ma-irritate ang balat sa mga matatapang na chemicals na ito kung sumobra, kaya dapat mag-ingat, magsuot ng gloves o iwasan ang mga substances na to hanggang maaari para makaiwas sa irritation. Paano ginagamot ang irritant contact dermatitis? Kumonsulta agad sa inyong board-certified dermatologist pag meron kayong sakit sa balat, buhok o kuko tulad ng ICD. Huwag subukang gamutin ang sarili. Huwag mag-self-medicate. Bibigyan kayo ng inyong dermatologist ng instructions at reseta para gumaling ang sakit ninyo. Kasama na dito ang mga antihistamines at mga pinapahid sa balat tulad ng moisturizers, emollients, topical steroids at antibacterial ointments. Maaari din kayong bigyan ng oral steroids kung kinakailangan. Sundang mabuti ang mga instructions ng doktor para mabilis gumaling at walang side effects na maranasan. Kung may simptomas pa din pagkalipas ng 1 week, ay bumalik kayo sa inyong dermatologist. Mga dapat tandaan, ang irritant contact dermatitis ay ang pinakakaraniwang sanhi ng hand dermatitis. Maraming bagay na nagpipigay ng ICD tulad ng harsh soaps, detergents, disinfectants, at mga chemicals. Kahit makati ang irritant contact dermatitis, ay hindi dapat ito kamutin para maiwasan ang sugat o impeksyon. Hindi nakakahawa ang ICD. Ang mga taong may atopic dermatitis ay may sensitive skin at mas madalas din magkaroon ng ICD. Thank you po sa payo ninyo, Doktora Derma. Ngayon ay magaling na ang balat sa aking kamay. Alam ko na din kung paano maiiwasan
Ang irritant contact dermatitis. Nagsusuot na ako ng gloves kapag naglilinis ng banyo at gumagamit ng bleach. Gumagamit ako ng moisturizing soaps para hindi matuyo ang balat. Naglalagay din ako ng petroleum jelly kapag dry na ang balat ko. Maginhawa na muli ang buhay. Nagpapasalamat, Connie. Alam ba ninyo, may dalawang klase ng contact dermatitis, ang irritant contact dermatitis at ang allergic contact dermatitis. Mas karaniwan ang irritant kesa sa allergic contact dermatitis. Ang mga kondisyong ito ay hindi nakakahawa. Ang irritant contact dermatitis ay karaniwang nakukuha sa mga harsh soaps or detergents tulad ng sabong panlaba, bleach, dishwashing soaps, or disinfectants. Kahit sinong tao ay maaaring ma-irritate ang balat sa mga matatapang na panglinis na ito kung sumobra, kaya't dapat mag-ingat, magsuot ng gloves o iwasan ang mga substances na ito para makaiwas sa irritation. Ang allergic contact dermatitis naman ay nangyayari lang sa mga taong may allergy sa mga specific substances tulad ng metal, rubber, latex, fragrance o dyes at kapag may contact ang tao sa mga ito. Thank you po sa pagpapanood ninyo nitong video at sana ay may natutunan kayo tungkol sa contact dermatitis. Kung kayo ay may mga tanong o skin concerns, you may visit me at my clinic at Capital Medical Center or Asian Hospital and Medical Center. Maaari nyo rin pong panuorin ang mga ibang Doktora Derma videos and shorts sa TikTok, YouTube, Facebook at Instagram. Just search po for Doktora Derma. Until the next video, hope to see you all again!